of Week 5, Day 1, and it's Blacklist versus Minana Evos. Battle of the 5th and 7th seed in the regular season. Ito na ba ang canon event ni Spider Miles? Huling tingin sa team composition, ano bang pwede natin ma-expect sa early game? Come the early game, definitely magiging mabilis yung rotation coming from the side of Minana Evos. Na-mention na natin to na this has got to do with the fact na yung Valentina nila as well as yung kanilang Minotaur mabilis mag-rotate. Alam mo, haven't seen an XP laner on Vengeance for quite some time, not unless Joy Oo. yung hero mo. So, very interesting yung mangyayari dito sa ating dalawang koponan. At kung babalikan natin mga previous games nila, talagang keys to victory natin ay be ready for the late game. Parang ganun nga magiging trajectory nitong game na to. At saka ito nga, no, nabanggit mo, Vengeance on the Tamus. Ito naman talagang kinukuha kapag Tamus, Yes. no? Pero ang tagal na kasi nating hindi nakakita nito. So sana mapagana ng Minana Evos dito. Let's look at the emblem builds hatid ng FWD Life Insurance. Ito na naman, napakadami nating movement speed. Oo, Wilderness Blessing, dalawa sa side ng Minana Evos, tatlo sa side ng Blacklist International. Gusto talaga nilang speed up ang kanilang rotation come the early stages of the game. And meron lang din ako na-realize recently, no, ang reason kung bakit sobrang crucial ng Wilderness Blessing kasi most of the team fight nangyayari either sa jungle or sa river. Oh, and laking bagay din doon, no? And para lang sa mga hindi nakakaalam, yung movement speed bonus doon ay nangangalahati lang kapag in combat. Yes. So hindi Yan. nawawala. Mabilis ka pa rin. Dire-diretso ka lang, kaya kung makikita nyo, parang saktong-sakto siya usually sa Valentina. Ayan, Oh. a need for speed. Most used here, 1, talent 1. Panis. Even in patch 1.6, 120. Pati XP laner kanina, hindi kasama yung XP. Lumabas na to kanina, di ba? Oo Pero nga sabi, pala. nung match 1, pero ang sabi nila, Midathrome lang ngayon, may XP na rin. Alam natin talagang kailangan mabilis umikot ang ating mga laners. Pero ito na, first turtle of the game, Blacklist ang hihila. Pero mangzo-zone out ng bagya si Lord JM. Ito, mini eyeball lang muna sa ating na objective, pero napakagandang penalty zone para sa kanila. First blood, maupunin nila kay Lancy AR. Saktong-sakto, that is against Sensui. So, dalawang players, perfect timing para sa Minana Evos na kumuha ng turtle objective. Wow, grabe yung pinakita doon ni Nancy, no? Yung penalty zone na ninakaw niya yung naging mas masakit. And now Yes. Minana securing not only 2 kills but also the first turtle of the game. And kung babalikan natin 4 versus 3 yung side na skirmish na yon ng side ng Blacklist International. So lugi talaga sila. Tapos 1 level gap pang itong si Kaizen AR compared kay Sensui. So mas malakas talaga yung kanyang damage output. And because of that, sila ay nakasecure ng turtle, yung Minana. At yung early game talaga Minana Evos kailangan Yes. nilang respetuhin, no? But Blacklist, they're Sakot trying ni something in the river. Konting poke down lang pero wala naman palang masyadong mangyayari. Medyo kulang pa sa damage and double laning na agad para dito sa Blacklist International on OHIP. So parang ano na to, yung insurance plan Oo. na ating sinasabi, nag-i-impact na nga pwedeng kuhanin later. Yes. And alam mo, compared sa mga Claude, sa mga Irithel, no, yung Brody, I'd say na snowball dependent siya as a hero eh. Hindi siya sobrang late game, hindi din siya sobrang early mid. So kailangan mabilis yung kanyang pagbe-build up ng enough items para madali din niyang mawasak yung kanyang mga kalaban. At hindi rin isang magandang strategy na pwedeng gawin ng Blacklist dito ay imbes na puro kills ay puro farm na lang. Oo. Kumbaga, Oo. ipag-double lane mo para hindi niya kailangan i-risk ang kanyang buhay para makakuha ng additional gold. Pero mukhang daming tumatao Jabong ngayon beats. dito sa gold lane na. Oo, ang daming mga nakabantay at mapagmatsyag. Pero nakaready din naman si Spider Miles for that. At si Sensui ang kanila makakasalubong. Pero I gotta say for Minana Evos ay maingat din sila Yes. na basta na magbitaw ng aggression against Blacklist. Slow game so far. 4 minutes in. Dalawa pa lamang ang nakikita nating kills at mukhang nag-aabang na agad sila para sa sakit naman nun, boss! Middle lane pero patot! At si Lancy ay makukuha dito ni Sensui. And for that, isang maganda dahil medyo madedelay nila yung jungler. Oo, yung jungler pa yung na-delay nila, no? Bata si Lancy ata ang ay mukhang hindi makakaabot sa turtle maliban na lamang kung ma-delay yung pag-start nito. Blacklist International lang ang kuha ng kanilang unang kill na chops down the lead from 1-3 to 700 at sisimulan na nga ng dalawang kupunan ang turtle na to. Si Edward. Okay, nakapwesto lang din ang ating mga players. So mahaba-haba na naman to at magmi-meet up na lang muna ulit ang mga players. So we have you na naka-station din even for Spider Miles. Medyo crucial para kasi merong Digi by the way na pwede kumontra dyan. Pero sino nga ba makakauna? Penalty zone ginamit na Sensui with that retribution. At meron pang time's journey. Spider Miles may pilitan na mag-flicker out
And Blacklist International makakuha ng turtle. Objective tapos disengage. Yes. Parehas ang shot call ng dalawang koponan. Ganun na ba ang meta ngayon, Anti? Pag naka-objective, itigil na natin to. Ito yung sinasabi ko kanina, no, na yung identity ng MPL Philippines as a whole, sobrang objective-centric. Hindi nila kailangan mag-overextend sa mga panahon na hindi naman nila kailangan mag-overextend. Kung papansinin natin, 4v4 lang din naman yung laban. But because merong times journey si Rene J, nawala yung Minoan's Fury. Tapos ang timing pa nung penalty zone coming from Edward. And that turtle secured is something that would even out the early game for Blacklist International, no? Eh, paano mo naman mapipigilan ang Dometri? Pero, oy, Rene J! Nakasakto sa kamay ni Doming AR pero napakagandang Astral Echo para kay Yue. Oh, makakakuha ng kill flicker out para sa kanya pero medyo bakuna ng mga players dito ng Minana. Sensu kukuha ng damage pero Case and AR is down. May bawi lang din naman dito si Doming. 2-for-2 exchange. Sensui Rene J na wala para kay Spider Miles at Kaizen. Parehas na roles pa ang mga Yes. nagkaubusan. Oo, pero sa side ng Minana Evos, maganda na si Doming AR yung nakakuha ng kills. Tapos si Oheb, siya din naman yung Aray! nakakuha ng isang assist. Pero nararamdaman na natin yung damage output coming from Doming. Ooh, the bomb! Kamuti ka na rin doon sa mga jabomba na mga rabbit. Pero nga lang si AR, palitan na parang mala arcade ang ating nakikita. At dahil dyan, Spider-Man, si AR meron na din ng kanyang Oracle. Men, ito yung mapapaisip ka, no? Ang bilis naman ng kamay, may kasama ka na no. Yun na ata yung bagong pang-asar na sticker, eh. Naalala ko around 1 year ago, yung pang-asar na sticker, yung Belat. Naalala Tama, nyo? tama. Ngayon yung no na eh. Yung si Leila na sticker. Oo, kailangan updated din tayo sa sticker Kanta yun meta. kanta yun yung no. Sima, no. Hindi ko alam yun. No. Eh. Napaghahalata ng edad. Kaya nga eh. Pero sa bottom lane, medyo ano to, the love-hate relationship between Tams and Terizla. Way back season 4, MPL Oo. sila yung magkatapat. Ang tagal ng literal, hindi pa ako MPL caster nun. Oh, Gano'n nakatagal. Oh, ito na yung mga nabubuhay na ulit ang mga fighter. The fighter sustain era. Pero ito na naman tayo sa ating meeting place. Mauna sila Sensui. Solo kill by the way doon sa may bottom lane. Pero Rene J gagamitin ng Time's Journey. Habang si Sensui na naman ang makakakuha ng turtle sa Mayales, dalawang kupunan. Ganun na pala ngayon, no? Kapag makakakita kayo ng Digi Ult, dalawang Digi Ult, tapos retry battle na lang kasi hindi mo mastan yung jungler. Yes. So kung sino talagang mas magaling Rometri, siya yung makakakuha ng objective. Definitely. And nakikita natin yung performance si Sensui even last week sa kung saan nakakakuha siya ng mga retribution for his team. Yung mga crucial retribution. So kung babalikan natin yung keys to victory, trust in Sensui's instinct. And yun yung specifically ginagawa ng side of Blacklist. Pero may set of play dito sa may mid lane. Sensui dito mawala ng buhay pero makakakuha pa rin ng kill against Oheb. Spider-Man. Oheb, hindi or wala nang torn apart memory during moment na yun. So alis na muna ulit. Pero alam mo habang nangyayari lahat ng yun, iniisip ko, no, paano kaya na solo kill si Edward sa Oo baba nga eh. kanina, no? That was such a big surprise dahil maliban lang mangyari yun, no? Oo. Ito yung tipo na iniisip natin na, again, consistent si Edward pero mukhang nagpapakitang gilas ngayon. Si Lord JM na tinanghal natin bilang star player ng Minana Evos during the first early weeks of Minana. Oo. And I think it has definitely got to do with the fact na meron ding vengeance si Lord JM as against Terizla. So kapag nakipagbakbakan si Edward, parang babalik lang niya yung damage output. Oh, masakit pala, no? So parang medyo malilito ka kung ano ba talagang i-build. Pero may kita natin dito na top lane ang gusto kuhanin ng Blacklist International. Nakapwesto na rin at napapalibutan. Pero makapalibutan din yata ng Minana. Biglang liko dito ang ating trumpo. Dahil sabi niya, teka lang, I have the purple buff. Ngayon lang ako nakakita ng turumpong ang ikot ay pataas. Ano yan? Pang Gen Z. Pang Gen Z na turumpo. Gen Z trumpo. yung trumpo o tornado, ika nga ni Idol. And Minana Evos right now slowly losing the lead. In fact, nagtatalunan na lamang ang ating gold. Even na ball game na naman ang ating Yes. nakikita 9 minutes in. Alam mo, may gusto lang ako i-point out si Sensui nag-take na ng Blade Armor, Oh. probably his second item, just so that manenegate niya yung damage output coming from an Irithel. Whereas, si Spider-Man's AR, Oracle yung una niyang kinuha. Meaning, malambot siya kapag humarap siya against Oheb. Uy. Parang palitan na to ng mga damage ng mga marksman. Kasi actually parang marksman nga pagkukuha na ng damage later on na Minana Evos. Pero ito na 9 minutes. Sakit At ni makikita Yue. na natin ang damage dito ni Yue, pati na ng mga parabit ni Rene J. Pero ang pinaka-importante dito, sino ba talaga makakakuha ng ating Lord Objective? Kalahati na lang ang buhay at merong humahabol, merong vision para sa side ng Blacklist. Dalawa pa na yung vision dahil meron ka ng
Rabbit, pa. meron ka bang Astral Echo? May bomba ka na, may Astral Correct. Echo ka pa, at mukhang ipapa-reset ng Blacklist International. Soft reset for the Lord. At magkakaroon tayo ng slight Aray! pokes. Hindi slight yun. Parang sinabi sa'yo, kalabitin mo lang, pero sinapak mo naman, Oo. tol. Kung ang pangalan niya Yue, damage siya, Yue! Ay, ganun. Yung comment na yun. Edward! Pero napakagandang penalty zone para sa kanila. Spider-Man, hindi na makakapag-ulti pa. Habang si Lord JMAR hindi nakakayanin ng damage. 2 players down para sa Minana. Kaya naman Blacklist International makakakuha ng Lord. Binigla ni Agent Zero, and this time around, Blacklist with the 1K gold lead. Definitely, and in that specific rotation, ang ganda ng ginagawa ng side ng Blacklist International kasi si Edward hindi nag-hesitate with that penalty zone. Hindi nakikita nitong si Lancy AR, si Rene J, kaya hindi niya nanenegate yung crowd control coming from the side of Blacklist International. Parang ang hirap lumapit sa Blacklist, no? Bukod sa may mga bomba ka nang kailangan tiisin, ay may mga bumabato pa ng bulalakaw sa mukha mo. And this time around, the range game coming in from Blacklist International is really hard to penetrate if you're Minana Evos. Kahit ba may mabilis kang tumakbo, paano kung hindi ka pa nakakatakbo, pinipilayan ka Oh, niya. saka parang ang hirap ngayon kay Spider-Man's AR na gusto mo mag-set, alam mo, nanggigigil ka na, okay, Yeah. naka-rage na ako, it's time. Galit na ako. Galit na ako, pero naalala mo, oh my God, there's a dig here. So medyo mahirap. Sa sobrang galit, nakag-English na. Oo, tingnan natin sa may top lane na lang si AR medyo mataas ang katon. Mega kill na para kay OM. Samahan pa dito ng penalty zone from Edward. Habang nasira pa kayo Torre. Pero papasok ka na din naman. Spider-Man si AR makakounter ang kanyang binuhos Fury. Double kill para kay OM. At dahil dyan, unti-unti masisira ang Torre. At game 1 will go to Blacklist International. Dalawang team fight lamang ang kinai